Video yan. Apo. Video yan. Hello po mga kalingap, welcome back po. At ngayon, gabi. Ay, magandang gabi po sa inyo. So ano po pala, family vlog po tayo ngayon, or personal vlog. Dito tayo ngayon sa Bagasbas, sa Anitas, kung saan po ginawa ang gender reveal natin. Kung saan natin nalaman na si Rosie pala ang ating magiging first baby. So it's a baby girl. Kaya ngayon, dito tayo ngayon magdi-dinner and first time po ni Rosie makalabas. Diba? First time niyang maggala. So inabot tayo ng medyo paggabi na. At malakas din yung hangin, pero maganda naman yung panahon. Sadyang ano lang talaga. Nasa tabing dagat lang talaga tayo. At walang katao-tao po dito. Dinner lang po kami dito, kasama sila mama, yaya, kasi pabalik din silang Manila. At ito po ang mag-couple. Si Hannah at si Dins, talawin natin sila habang nasa loob. Nag-order na rin naman na sila doon. Dito muna tayo, grabe ang hangin. Interviewin natin sila. Nandito ba kayo ng gender reveal? Oo. So, anong nararamdaman nyo na meron na akong may pamangkin ka na, may anak na ako? Masaya kasi nakaka-excite umuwi pag may bata sa bahay. Kasi dati nasanay tayo sa Manila, may mga pamangkin kami na mga baby hanggang sa lumaki sila. Ang saya ng bahay, no? May mga bata. Masaya ba? Sila ang bumubuhay sa sa tahanan. Oo. Kasi pag puro tayo-tayo lang, wala, seryoso, tahimik lang, may kanya-kanyang buhay. Saka ang mga baby ang nagpapaano ng bond ng family. Dahil sa kanila laging may mga magkakasama. Patulad ngayon, di ba? So first time ni Rosie malabas, hindi naman siya siguro mahahamugan, no? Hindi, nasa loob lang. Tsaka naman, balot na balot si Rosie. Oo. At lang naman, Nasa loob sila. Sa loob. Hindi naman ganun ka. Hindi naman din malamig. Okay, ano pa? Ano pa mga Dapat ang ina-interview mo si Mama kung ano ang kanyang pakiramdam. Kasi si Mama Gemma po pasaway. Lagi niyang pinubuhat si Rosie pag iniiwan sa kanya. Hili-hili. Hinihili ni Mama Gemma. Okay lang naman buhatin. Kaso huwag niya sanayin sana ihili. Kasi kami yung mahihirapan pag pag madaling araw nagising. Gigigil kasi si Mama Gemma. Gusto niya buhat niya lang. Kita-kita mo rin ba yung saya ni Mama? Oo naman. Lalo na si Kuya Brooks, no? Iba daw ang pakiramdam ni Kuya Brooks. Siyempre pag apo. Kesa sa anak. Unang apo niya. Oo. Eh si Mama, anong nasasabi mo? Si Mama, ganun din. Kung paano niya tayo alagaan dati. Parang ganun din siya kay Rose. Sabik pa rin siya, no? Di ka ba sinasabihan ni Mama? Lagi kami sinasabihan ni Dins. Di ka ba tinatanong kung kailan daw kayo magkakaano? Pati nga mami ni Dins nagtatanong. Oh? Ano sabi? Kung kailan daw. Sila daw mag-aalaga. Paano yan? Nasa diet kayo? Kaya nga. Di ba ganun din sila mama papa dati nung wala pa si Rosie? Lagi yan mga nagtatanong. Kasi syempre gusto nila magka-apo. Ang bukang bibig ni Mama, aabutan ko pa kaya yung mga apo ko sa inyo? So anong sinasagot nyo? Ako sabi ko matagal pa. Mauna ka. O di ba nauna ka? Eh ba't matagal pa? Anong pinagpaplanuhan nyo pa ba din? Madami pa. Kailangan financially stable. Long way pa pero syempre naiisip na din namin. Napagpaplanuhan nyo na. So bago ka mag-30 ganun. Ayoko kasi nung feeling na hindi ka pa ready, tapos pagka nakahingi ka ng tulong sa iba, pagka kinapos ka, ganun. Kaya gusto ko pag talagang ready na. Madali lang kasi sabihin sa iba pero syempre pag ikaw talagang responsible ka na magulang, ayaw mo nung pakiramdam na kailangan mo pa ng tulong ng iba para buhayin yung anak mo, ganun. Kaya matagal pa. Gusto mo yung na kayo? Stable na talaga. Oo. Ganun ka rin dates? Oo naman. Okay, sige. Papasukin natin sila sa loob. So, ayan na po sila. At si Rosie ay tulog pa din habang dumidede. Ito silang mama. Ayan, interview natin si mama. Ngayon lang natin ito may interview. Si
simula nung dumating si Rosie, no? Anong pakiramdam mo na may apo ka na? Siyempre, masaya. Dumating na may apo na ako. Nandiyan na si Princess Rosie. Ano pa? Anong naramdaman mo nung una mo nakita si Rosie? Masaya. Di ba matagal nyo rin parang inantay ni Papa na Oo, magkaroon ng apo. Oo, siyempre matanda na tayo. The first apo. Na unang apo. Ano pa? Si Mama Jeman, ayaw niyang yung hawak, nagkakargang baby. Oo. Si Rosie lang kinarga niya. Oo. Siya ba ang pinakaunang baby na binuhat mo ng kasi, yung parang ilang araw pa lang na kasi, newborn? Oo, kasi ibang baby nakatawa kasi malambot yung bunbunan. Ay, sanay na si Mama Jeman. Ang bilis na magbuhat. Papalis na si Mama Jeman. Pag hawak ko nga, ayaw ko nga bitawan. Kaya lang sabi ni Hana, huwag daw sanayin kasi kawawa daw yung nagbabantay sa gabi. Lang nagagalitan na si Mama Jeman. Kasi laging hinihili. Nahihili ni Mama Jeman. Tsaka mahirap din masanay si Rosie kasi syempre pag konting iyak. Kahapon ako nagpalit ng diaper niya, sabi ni Hana. Nasasabik kasi si Mama Jeman. Sabik na sabik si Mama. Buti nga hindi niya kinukuha agad sa kanya nilang maghapon, no? Alam ko na kay Jenny, nagdedede yun eh. So, ano pang mga gusto mong mga inaabangan mo pa kay Rosie habang lumalaki? Siyempre, paglaki niya, siyempre, may papasyal-pasyal ko na. Sasama ko siya sa Manila, sa New One, sa 101. Kasama mo sa New One? Sasama ko yan. Isasama ko yan sa mamalilikin na. Pinagmanaan SM din, siyempre. Baka magulat na lang kami ni Jenny. Hanapin namin si Rosie, wala, no? Oo, andun na siya. May bitbit na siya ng mangga. Si Ayabet, ikaw, sa tagal mo na nakapag-alaga ng mga bata, mga sila Kuya Eric, lahat sila, ngayon, naabutan mo pa si Rosie. Pati, di ba, pati yung mga anak din nila. Oo, yung mga anak din nila, di ba? Anak din ako. Yun. Ngayon si Rosie nung naman. Tinuturoan mo si Mama? Tinuro kahapon, sabi niya, Bet, makita ila si Rosie. Yeah. Kailangan ikaw nang magpunas, paano kung wala ako? Sabi ko, sige, turuan kita, sige. Habang may tayo si Rosie, ikaw yung tinatawag. Kasi natatakot siya. Sabi ko, Tama naman, marunong na. Marunong naman Marunong yata na siya. ako. Sabi ko, hindi na kita tinuruan, okay ka na. Okay na, marunong na siya. Ang pinagbabawalan lang kay Mama Jeman, Heli-heli, oo. At syempre si Tio, tanongin din natin kung ano yung naramdaman niya nung nakita niya si Rosie. Naging masaya ako. Pero nung unang beses nalaman mo na buntis si mami mo, masaya ka na agad na? Ano naramdaman mo yun? Magkakakatid na ako. Kasi naalala mo yung Alin? may binulong sa akin dati si Tio na. Yung dating kumakain tayo sa Shakey's. Oo, parang- Ano sabi mo nun kay Tito? Naalala mo ba yun? Kasi nung Kumakain tayo sa Shakey's na gusto mo ng Kapatid. binulungan ako ni Tio na gusto daw niya na magkaroon ng kapatid at gusto niya sa akin daw. Diba? Bakit pa na word niya? Sabi niya, gawa na Yung parang nangihingi lang siya ng candy. So, ayun Tio na ngayon, happy ka na? Happy. Sige, since first time mo maging sister, ano yung mga tingin mo matuturo mo kay Rosie? Yung parang sinabi ko lang din kay mami, pray. Mag-pray, tama. Ano pa? Magpo at opo. Ano yung mga natutunan mo nun kay mami mo na pwede mo ituro din kay Rosie? First, mag-pray, tapos mag-thank you kay God, tapos mag-linis. Lahat yan nagagawa mo. Hanggang ngayon, talagang hindi mo siya kinalimutan. Okay. O ikaw bilang ate, anong mga, paano ka maging ate, Tiona? Kasi siya rin yata pinakabata sa mga pinsan niya, no? Si Tiona. So, hindi niya pa try talaga maging ate.
No, hindi pa siya naging ate sa Hindi mga pa, pero may idea na siya kasi ang mga ano niya, di ba, yung mga kasamahan niya, sila Cheska na mga 16, 15, kaya ganyan ang isip niya, matured. matured na si Fiona. So, ano yung ano ba yun? So, paano maging ate si Fiona? Paano ka magiging ate? Caring ba? Caring and responsible. Hindi ka naman stricto. Parang medyo lang. So, depende kung tama o mali. Galing, responsible Ano at siya? caring. Stricto na cool. Tama. Hindi yung matatakot siya sa'yo, no? Hindi yung... Kasi ayaw mo rin yung ganun, di ba? Baka konsentinong si Rosie. Na ano? Kung pag may kakulitan, hindi mo sabihin sa akin. Hindi. Ikaw ang ano, Pagkakuntsaba. kampe. Ano, kapag may nakaaway si Rose, Sige. hindi pupuntahan ko siya. Paano kung mga 1-year-old lang din yung kaaway niya? Anong gagawin mo? No. Pag may nag-i-school na si Rosie, tapos may mga nambubuli sa kanya. Kapag magkaano ko ng school, siyempre masabi po yan sa akin si Rosie. Hindi naman ka. Kaya punta. Anong gagawin mo sa sa umaaway sa kanya? Pagsasabihan mo. Pagsasabihan mo lang. Pero pag inulit ulit, ano nang gagawin? Susumbong kay mami. Turuan mo rin maging strong. Turuan mo rin maging strong. So, yun lang. Anong message mo kay Rosie? Huwag kang iiyak ka. Kasi mapapanood niya to pag mga ilang taon kaya, no? 9 or 5 or Hindi niya pa siguro maintindihan niya, no? Siguro pag mga... Kasi ano message mo sa kanya? 5 years from now. 5 years from 9. I love you. Ano ba? Lumaki ka ng maayos at maging responsible. Mahalin niya kami. Mahalin niya tayo lahat. Mahalin mo kaming lahat. Family mo. Galing ni Tiona magsalita, oh. Magaling sumagutin si Fiona. Ikaw, ano message mo kay Tiona, ma? Ano masasabi mo kay Tiona? Tsaka, Ay, meron pa. meron pa. Tsaka may takot siya sa Diyos. Galing. So, ma, anong masasabi mo sa buong panahon na nakasama natin si Tiona? Sa buong panahon, gusto ko habang lumalaki siya, talagang mabait siya. Mana siyempre siya sa mga magulang niya. At saka gusto ko lumaki siya ng may takot sa Diyos. Pero ngayon, anong masasabi mo kaya sa pagsasama natin ni Tiona sa isang bahay? Anong mga, Okay lang, mabait naman kayong lahat. Magandang pakisamahan. Basta lang tayo, basta stay strong lang tayo. Anong pinaka nagustuhan mo kay Tiona? Kay Tiona, mabait naman si Tiona. Yeah, Malambing nga siya sa mga bata. Kay Ali, malapit siya. Lalo na sa kapatid niya. Maano nga palang kay Tiona, hindi lang siya pala kain ng kanin. Pero chichirya. Sabi ni Hana, Mama, hindi ko nakita kumakain si Tiona ng chichirya. Ay, pag nandiyan lang si Mama niya, tsaka kakain yan. Alam ko, mabait naman si Tiona. So, gusto mo kumain ng kanin si Tiona? Oo, kaya sabi ko nga, Hira lang ka kumakain. okay lang yun. Basta huwag ka lang maano na yung hindi ka kumakain. Concerned ka kay Tiona. Kasi baba kasi yan. So, nagda-diet. Oo. Marunong na siya kasi. Oo. Marunong na siya mag-dieta. Mag-dieta. Makita ko ka yung sura ng Mama Germany. Fiona. Bakit? Lagi din kasi ako mami sinasabihan. Nino? Binubuli din ako nila Ate Jess. So, kaya nagda-diet siya. Ganyan kasi siya Mama Germany sa taba. Ay, cute naman Pakita natin. Ilan taon siya niyan? 7. So, isang taon lang yung nakalipas. Oh, cute naman eh. Siya kumakain na naman. Tama lang ganyan katawan niya. Ang Bagay hirap naman. kasi pag Pwede rin. nagdadalaga siya ang taba niya. Tama lang ganyan. Ang tama. Pero cute, oh. Yan siya, no babe, nung 7 years old. So, kain po muna tayo mga kalingap.
So, pa-dinner to bago umuwi ng Manila. Sorry, despedida. Pero dalawang araw din naman, nandito na ulit sila. Bakasyonista natin yan. Grabe, nagawang ano lang o, diet at Dahil. Kung wala diet, nga parang lang. ano lang, San Juan lang ang ano. Kung wala nga lang ano eh. Yung ba't pa kami 12 hours uuwi? na biyahe. Yun ang balikan-balikan na lang sila. Kain po Hindi tayo. alay kasi. Ayan mga kalingap, yung yung venue namin, yung baby shower. Sobrang dilim. Bakit? Ay, gender reveal. Gender reveal, ayan po makikita niyo yan. Kaso sobrang dilim. At talagang na rin, walang mga ilaw. So, dito po yung entrance namin. Ayan o. Yan. Dito kami. So, dito namin nalaman ni Jenny ang gender ni Rosie. So, It's a girl. So, it's a girl pala. Ayan. Konting ano lang tayo. Ano ba? Heart-to-heart talk. Or mga ano lang. Kumbaga, deep talks. Yan, lugar deep na to. talks. Di ba deep talks yung sa Manila natin? Oo. Deep talks. Itong lugar na to is memorable sa amin. Kumbaga, na siya, memorable na sa atin. Kasi dito yung ano natin. Yung gender reveal. Sunod, dadalhin natin si Rosie dito. Ngayon, medyo delikado na, mahamog na. Kaya doon na siya sa loob. And then, ano ba? Ano ba ang magandang pag-usapan natin? Saglit lang. Ako tanong ko na lang sa'yo. Ano yung realization mo? Bakit sa akin? Ikaw Or tayo na lang. Tanong sa ating dalawa. Ano ang realization natin? Ikaw muna sumagot. Nung dumating si Rosie. Sa akin, na-realize ko na meron ng parang mararating or mapupuntahan yung pagiging masipag or pagsasakripisyo or kung ano man yung mga ginagawa ko ngayon, meron na siyang may purpose na kasi nandiyan na si Rosie, parang sa kanya na nilalaan or pinaghahandaan ko para sa kanya. So, dati kasi lang ako parang grind lang ng grind, tapos tulong lang ng tulong. Parang ang mission ko lang dati is makatulong, makapagpabahay, puro sa kanila. Pero ngayon, pang sarili at pang pamilya na yung gusto kong unahin. Yun, sa akin, ang na-realize ko, medyo malalim siya na-realize ko na may pag-asa pa pala. Kasi, may pag-asa kasi, na. Syempre, yung mindset ko kasi, is kami na lang dalawa ni Tiona. Parang hanggang doon na lang kami dalawa na lang in the future na kumbaga na-realize ko na may pag-asa pang magkaroon ako tsaka si Tiona ng family na tsaka sobrang pasalamat talaga ako kay Rosie na si Rosie yung nagbigay ng pag-asa sa amin ni Tiona. Kumbaga kayong dalawa ni Rosie na magkaroon ng isang buong pamilya ulit. Yun. So, syempre, for the second time around, aalagaan, kumbaga, hindi ibabaliwala yung lahat ng mga masasayang moment. Yun. Yung na-realize ko. Ngayon, gusto ko ulit masundan pa ng maraming since vlog. Kinakakalo ko masundan ulit si Rosie? Oo, wag na. Gusto ko ng baby boy, pero di pa kasi kailangan pa nating i-enjoy yung moment na kasama si Rosie. So muna, gusto ko muna lumaki si Rosie ng parang naka-focus kami sa kanya. Oo. Parang gano'n. Pero kung ibibigay ni Lord, diba? Siyempre. Pero ayoko na muna. Kumbaga, gusto ko kasi yung tulad ni Tiona, parang hindi naman parang tapos na ako for Tiona. Yung parang kahit pa paano, naibigay ko lahat ng focus kay Tiona na gusto ko rin, ganun rin yung maranasan ni Rosie. So, yung sinasabi ko kanina masundan, gusto kong magsunod-sunod pa ng since mga vlogger naman tayo pareho. Gusto kong mag-travel vlogs tayo or family vlogs. Parang katulad ni Kalinga Prab, di ba? Nakaka-inspire yung mga vlogs niya ngayon sa kanyang panibagong channel. Yung kanila nila Jack. So, since may family na rin tayo, di ba? Gusto ko rin magawa yun, yung makapunta tayo sa ibang lugar. Tapos, puro lang, talagang quality time.
Ganun. Actually po, gigil na talaga kami mag-travel. Kumbaga, ayaw lang namin i-risk si Rosie dahil wala pa siyang vaccine. Pero yung travel na dito lang, hindi naman yung sobrang layo or out of kahit pa paano yung travel na nakaka-relax. Oo, yung ganun lang. May ibang mapuntahan lang na lugar. So, ang sarap lang din kasi nakaka-relax siya, napaka-peaceful. Talagang pagdating sa pamilya talaga, doon mo makikita yung totoong happiness. Kaya yun, so salamat po sa lahat na talagang nandito nanonood at sumusuporta sa amin. Walang sawang sumusuporta sa amin. Thank you so much po. At syempre kay Jenny sa ating partner. Thank you sa pagiging understanding partner niya na talagang hindi ako na naman tayo hindi naman sa no choice. Kumbaga, importante talaga sa relasyon na magkaintindihan kahit na minsan may kulit moments or may tsaka pagdating sa mga ginagawa ko, di ba? Talagang hindi niya tayo pinipigilan or binabawasan sa oras. Kunyari, pag nasa labas ako. So, syempre ako, binibigyan ko rin ng limitasyon. Hindi naman porket okay lang sa kanya, sasagarin ko. Kaya give and take din talaga para hindi namin maabuso yung isa't isa at maging fair kami talagang pantay, hindi kami magkakaroon ng kahit parang minsan ano ba yun, sukatan sa mga ginagawa na bilangan. Kahit minsan may normal naman sa relasyon na may tampuhan or yung syempre alam niyo yung nangyari nung last, diba, updated na kayo. Wala naman yun, hindi naman yun yung tampuhan. Hindi naman siya yung pero kumbaga yun na yung yung reality namin na may ganong nangyayaring ganap sa amin. Pero marunong naman po itong sumunod. Pag sinabi ko tama na. Hindi po ako araw-araw uminom. Baka kasi akala ng iba, lasinggero ako. Hindi po ganun. Hindi po. Sadyang nag-celebrate or nagkasiyahan lang ulit kami. Kasi ang tagal ko na rin. Na-miss niya lang talaga. Ang tagal ko na rin po hindi nag-happy-happy. Tapos pumayag si Jenny. Nasobrahan lang talaga. Pero hindi naman nangyari yun sa labas. Tsaka hindi naman na siya lumalabas. Loob ng bahay lang. Hindi na po ako lumalabas. Simula nung nagbuntis na si Jenny, hindi na ako naging buhay binata. Yung talagang bar, di po. Naging na tayo, responsable naman na po tayo. So, marami din na natawa sa ginawa na pagsuyo at pati yung mo. So, hindi naman po natin ini-stress si Jenny. Hindi naman po. Kumbaga may ganong lang siya. Musog na tayo din. Naanggihan tayo na ambon. Maambon. Pausog so, mag-ano na rin kami. Magpapaalam na rin po kami. Pero salamat po talaga na meron pa rin kaming viewers at supporters ni sa mga personal vlogs namin. Talagang sana nandiyan na sila hanggang nandito yung atong natin, yung ginagawa natin pag-upload. Sana ay sundan niyo po kami. Salamat po sa inyong support at talagang nakakatuwa na bawat upload ni Jenny or sa personal vlogs ko about sa kanila. Nanonood po kayo. Thank you so much. Kumbaga natutuwa sila na nalilibang rin silang panoorin na tayo. So gusto namin magpasalamat sa inyo po, sa inyong kahit bago lang si Jenny ay ganun yun na siya kagad suportahan. Kahit sa sobrang na-appreciate. Kahit na napakapangit po nung paano nyo nakilala si Jenny. Pangit yung simula. Pangit yung naging simula or naging introduction. Pero ito kayo na nanatili at ngayon may mga bago pang mga sumusuport. So hanggat nandyan po kayo, magpapatuloy lang po kami sa aming pagbibigay sa inyo ng kung ano man yung nakukuha nyo saya sa aming vlog. Or kaya nga nalilibang kayo sa amin. Good vibes lang. Good vibes. So, happy lang tayo. Love you. Love you. Siyempre love din natin itong mga viewers. Yes. Bye-bye po. So sa mga viewers, thank you kasi kumbaga pinagtatanggol na tayo nila So yun lang. Thank you sa inyo. Basta lang tayo po. Good vibes lang. Enjoy lang po lagi tayo. God bless po sa inyo. Bye-bye. Bye.